sa bawat isa. At good morning din po sa ating mga online viewers. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kung inyo pong mapapansin na hindi po mabanas at hindi po mainit, tama po? Yan. Masayang-masaya po ang bawat isa kahit na walang aircon. Tama po? Kaya ngayong araw po ay muli nating pinagpapasalamat sa Diyos na tayo ay nakadalo dahil alam natin na ang mga panahong katulad nito ay masarap itulog. Tama po? At ako po ay masaya dahil mas pinili niyo po ang maparito at magbigay papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, isang buwan na pong muli ang nakalipas. Ibig sabihin po ay muling napatunayan natin ang goodness at ang faithfulness ng Lord sa ating buhay. Tama po? Bigyan na po natin ng palakpakan Diyos. At mga kapatid, ngayong buwang Agosto ay muli nating mapapatunayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At patuloy nating pag-alabin ang pagmamahal at pagsamba natin sa Diyos. Kaya inaanyayahan ko na po ang bawat isa na tumayo for our praise and worship. Hallelujah. Good morning, church. Let me read to you from the book of Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Amen. Hallelujah. Blessed is the man who trusts in Him. Yes. Do you believe that our God is faithful? Amen. 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 Yes. Let us all rise and sing praises to our God. I will live only for you.
I will lift his hands up to you. I will dance before you. I will shout it, I will shout it to you. Yeah. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. We bless you, oh Lord, my God, I will give thanks to you forever. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Let's continue to worship our God. Come, let us worship our King. Come, let us bow at his feet, for he has done great things. Yes, you are, God. See what a Savior has done. See how his love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. You've been faithful for every storm. You've been faithful. You've been faithful forevermore. You have done great things. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. You conquer the grave, you free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Yes, you are, God. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh, God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh, you've done great things. Oh, you've done great things. Hallelujah! Come on, church! Let's lift up our voices of praises and adoration.
Yes, Lord, this morning, oh God, we set aside our lives, our own self, oh Lord God. We focus on you alone, oh Lord Jesus. Oh, how we adore you, oh Lord God. And whatever, Panginoon, anuman ang aming pinagdaraanan, Lord, we know, God, that you are moving in our lives, oh God. Oh, how we love you. Oh, how we give thanks to you. Oh, yes, Jesus. Oh, we worship you. Yes, oh, we worship you. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. One more. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. Yes, Lord, we declare. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. So let every voice sing out. That in the darkness, my God. That is who you are. Oh yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh yes. Even when I just see your work, even when I don't feel it, yes, Lord, we declare this morning. Oh, you never stop working. You never stop. You never stop working. That's it, Lord. Even when I don't feel that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working.
You are God above everything, oh God, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. We know that we serve a God of the impossible, oh Lord God. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Sing even when I don't see you. Even when I don't see that you're working. Yes, Lord. Even when I don't see that you're working. Never stop. You never yes, stop Lord, working. Never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop. You never stop working. Never stop. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working. Never stop. You never stop working. Never stop. Stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel that you're working. Never stop. You never stop working. Never stop. Never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. We will see you do it again, oh Lord. Oh, in our lives, oh God. For you are the same yesterday, today, and forever, oh Lord. Oh, we will see great things, oh Lord God. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. Yes, this is my confidence. You never fail. Your promise still stands, Lord. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Oh yes, Lord. Oh, we declare it this morning. You never fail your children. You never fail your children, oh Lord.
your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. Oh yeah, I'm still in you know the mountain. I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. See you move, you know the mountains. I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. I see you do it again. I see you do it Hallelujah. Yes, Lord. This morning, oh God, we declare, oh God, that we will see you do it again so mightily, oh Lord God, in this church, in our personal lives, oh God. Oh Lord, we bless you, oh Lord. We thank you, God, for the things that you prepared to do, oh God, in our lives, oh God. We bless you. We worship you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. Ang dami po natin ngayon. Praise God. Muli, good morning po sa bawat isa, lalo na po dun sa ngayon lang po mga nakadating. Good morning po. Good morning po sa church. Hallelujah. And today po ay i-welcome po natin si Angeles de Guzman from Laurel, Mabini, Batangas. Welcome naman po natin. Hello po. Welcome po sa church. Lola po ni Abigail at ni Danica. Yan. Hello po. And ayan na po, mag-proceed na po tayo sa ating church news and announcements. And thank you po. Ayan, meron po tayong video presentation dito. Yan, kita nyo po mga nagsasayaw, mga bata at nagsusulat. Yan po ay sa Pulong Balibaguhan Daycare Center. Ayan po. Patuloy po nating ipagpanalangin at isupport ang ating kids outreach sa Balibaguhan. Every Saturday po to at 9 a.m. So kahapon meron po sila kahit po medyo makulimlim ang panahon. Patuloy pa din po ang ating pag-aabot ng salita ng Diyos sa mga bata. Ano po? So uhaw na uhaw po sila sa pag-ibig ng Diyos. So atin pong suportahan lalo na po financially. Sa mga gusto pong magpaabot ay inyo lang pong kausapin si na Ma'am Eva dahil kailangan po yan ng mga bata. Ano po, syempre po spiritual support, panalangin po, yan po ang kailangan natin. Para po madala din po natin sila dito sa church. Ano po? And next po ay sa Parang. Ayan po, madami-dami din po ang bata dito. Palakpakan po natin ang Lord. Nakakatuwa po dahil sobrang excited ang mga bata. Ano po, talagang sila ay hamit na hamit, ika nga po sa pag-aaral patungkol sa Lord. And ayan po ay sa Parang every Saturday at 2 p.m. So patuloy din po nating i-support financially and spiritually ang ating kids outreach dahil patuloy na lumalago po ang mga ganitong gawain.
And next po ay ang Bible study po ay na-resume po ulit. And this is on Tuesday at 4 p.m. Pinangungunahan po ni na Kuya John. And nagkaroon daw po ng pagpapanalanginan sa bawat isa nung nakaraan. Ayan po. So palakpakan po natin ang Lord sa mga ganitong gawain. Talaga ang Lord ay hindi natigil. Patuloy siya nag-work sa buhay natin at lalo na po sa mga ganitong outreaches. Next po ay ang atin pong prayer meeting. So nagkaroon po ng pakain si Mami S at saka po si Daddy June. So patuloy po tayong umaten sa mga ganitong gawain. Dahil maganda po na nagkakaroon tayo ng ganitong gawain dahil mas nagkakaroon po tayo ng support sa bawat isa, lalo na po yung prayer support. Kailangan po yan. Ayan. So every Friday po yan at 5 p.m. Okay po? Noted na po yan? Noted na po ba? Sorry po. Noted na po ba? Ayan. Next po ay ang ating house renovation. So may napansin po ba kayo pagpasok nyo dito sa loob? Meron pong mga bakal doon. Tingnan nyo po, may bakal. Tunay po, sinasabi ko. Yan. So kung makikita nyo po, ay unti-unti na po tayo nagre-renovate. Ano po? So, dahil po yan sa faithfulness ng Lord sa ating church, at lalo na po yung faithfulness natin sa Lord to our tithes and offerings. So, ini-encourage pa din po natin ang bawat isa na patuloy po tayong magbigay. Dahil ang Lord ay never nagdamot sa atin. Tama po? Okay, ayan po. So, please pray for God's provision and wisdom to be with us as we move forward with our lot and building plan. So, patuloy pa din po nating ipanalangin. Hindi lang po financial support, spiritual support. Dahil ang Lord naman po ang patuloy na magbibigay kung tayo hihingi sa Kanya. Okay po? And next po, meron pa po ba? Ayan. So, patuloy po nating i-promote ang ating ministry. School ministry. Dahil napakaganda po ng school ministry niya. Dahil ako po ay bunga din po ng JFA. And proud po ako na dyan po ako pumasok sa school na yan. Kahit ako po hirap na hirap nun sa math. Ano po, Ma'am Ness? Ayan po, pati sa English. Pero, kung inyo po mapapansin, ay graduate na po ako. And this coming Tuesday, yan, nagpapasalamat po talaga ako sa Lord sa kanyang faithfulness. And sige po, okay na po yan. Okay po, so through our Facebook account, social media accounts, ay patuloy po nating i-promote. Yan, lalo na po dahil may opening po sila ng preschool. Ayan po, so mga kapatid, ayan, 4 years old daw po, not later than October po ba, ma'am? Ayan, so lahat po ng may mga anak na 4 years old na enroll nyo na po. Pasok nyo na po agad yan dahil pihadong-pihado, tiyak na matututo yan. Ano po? Ayan, so patuloy po nating ipag-pray, i-support, at i-share sa ating mga kapwa ang school ministry. Okay po? Malinaw po ba? Ayan po. Ayan, so happy birthday kay Allen noong August 4, kay Tito Avel, kay Jerome, August 9, si Ate Ajoy on August 10, si Mami Gina on August 18, si Juris on August 18 din, si Caleb, August 18, daming August 18, and si Kuya Arnold Palomar on August 20. Palakpakan po natin sila. May the Lord bless you at i-bless you din po kami. Ano po? Sa pagpapakain. Ayan. Yun lang po ang ating announcements. And ngayon po ay i-welcome ko na po ang last group sa ating small group, ang Team Bever. So palakpakan po natin sila. Palakpak po! Uy, may dagdag. Sino? Wala ka kahapon. Lolo. The joke lang. Good morning po. Kami po ay from Team Beverly. Yan sa Team Beaver. Sound check. What is tithing? What is offering?
What is its purpose? Through giving, we expand His kingdom. We reach our community. We spread the gospel. Through giving, we embrace the lost. We grow deeper in our faith. We fulfill our mission. Through giving, we recognize the one who gave us everything. We glorify our King. We worship our Creator. Tayo po tayo lahat as we worship the Lord. Come on, church! Let's stand up! Every breath I take, I read in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I read in you. Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I read in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I read in you. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 Everybody clap your hands. Here we go. Waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 yeah! Yeah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, church! Now, let's call on our handsome pastor. Come on! Oh, come on. Itong si Rosan Bading siguro to. Joke lamang. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat as we are taking the time to dismiss our children para sa kanilang Sunday school. It's good to see each one of you. May mga empty seats here sa bandang harap po. Okay. Kung gusto niyo umupo. Okay, praise the Lord. So habang iniintay natin ang bawat isa, labas po ang cellphone. Dahil first Sunday of the month, we'll have a communion. Cellphone po, tayo tayong lahat. Habang nilalabas yung cellphone nyo, tapos i-donate nyo na kay Pastor Yan. Hindi. Labas po ang cellphone. Tayo tayong lahat, tayo po ay mag-selfie. Okay. Sige. Para magkakilanlan lang po sa isa't isa, saglit. Okay. Can we do that? Can we all stand? Okay, take your cellphone at mag-selfie po sa sinong gustong lalo na dun sa mga bago natin na narito. Ano ho? Okay. Nawa ay kayo ay maging palakaibigan.
Okay. Oh. Yan. Selfie lang, wala pong chismis ha. Mamaya ng Marites. Okay. Salamat po. Okay, I hope you're able to meet kay person seated beside you. Wini-welcome ko din yung mga kapatid natin nasa online. Isa pong mapagpalang linggo ng umaga sa inyo. Okay. Ang topic po natin to this morning is that don't just sit there. Kaya ako kayo pinatayo. Okay, don't just sit there. Wag lang kayo umupo dyan. Okay. Can we all stand as we read Matthew chapter 14? Starting at verse 28 to 30. Bilang paggalang po natin sa salita ng Panginoon Diyos. Okay, Matthew 14 verse 28 to 30. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami ay tumatawag sa iyo pong pangalan sa umagang ito dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, na aming tagapagligtas. At kung meron man po sa amin na tila lumulubog sa maraming suliranin at problema ng aming buhay, Lord, we're calling upon you. Save us, Lord. Iligtas mo po kami. Nawa, Panginoon, ang iyong salita, ang siyang magtuturo sa amin ng mga aral na magagamit namin sa pang-araw-araw ng aming mga buhay. Lalong-lalo sa panahon na tila, Lord, kami ay parang nalulunod, Panginoon. And so, Lord, we just want, Lord, to thank you and bless you, Lord, for this morning. In this we pray in Jesus' name, amen. Praise the Lord. You may be seated. Okay. Alam niyo ba na si Lola Angeles ay alas 8 pa lang nandito na? Lola ni Abigail. Okay. In-invite siya ng kanyang anak na si Marites na nasa Australia. So, we'll take time to visit them. Okay ba yun, Abigail? Bisitahin ka namin, ha? Okay, tayo po ay dumaraan sa samot-saring mga karanasan sa ating buhay. Pero bagamat may mga karanasan tayo na tila pare-pareho ang ating pinagdaraanan, ay magkakaiba po ang outcome. Hindi po nagbabago ang outcome, no? And so, hindi po ibig sabihin na mas magaling tayo sa kanila, pero nais kong sabihin na maaaring kaiba lang tayo sa kanila. Kaya sa umagang ito, doon sa ating pong binasa, small portion na kung saan si Pedro kasama ang kanyang mga kapwa-disipulo na nakalunsad sa bangka, ay nung makita nila ang Panginoon Kristo na naglalakad sa ibabaw ng tubig, sila ay natakot dahil hindi nila naanigan na si Jesus yun. No? Kaya ang tanong ni Pedro, Lord, kung ikaw nga yan, paparianin mo ko. Kaya sabi ng Lord, parine, halika din . Kaya Peter was able to walk on water. Okay? And this morning, ang mga tinatawag na water walkers, yung mga may kakayanan na lumakad sa ibabaw ng tubig, okay, they are the people who refuse to be limited by the limitations that limit others. Okay. Ulitin ko yun, no? Walkers are people who refuse to be limited by the limitations that limit others. Ibig po sabihin, hindi nila inaalaw yung mga categories o kaya statistics na mag-dictate sa kanilang destiny. Hindi nila inaalaw yung kanilang age, whether you're young or old, okay, ang mag-dictate nito.
maging sa mga stages ng kanilang buhay, ano man ang status ng buhay nila, the socio-economic status ng kanilang buhay, or even their educational background. Kung gaano kataas ang pinag-aralan mo o hindi ka nakapag-aral, okay, hindi rin po ito nangangahulugan na yung kanilang gender o kasarian ang magdidictate ng kanilang destiny. Hindi rin yung kanilang lahi at lalong-lalo na hindi ang kanilang mga nakaraang pagkakamali. Kaya ipapataas ko sa pamamagitan ng inyong dalawang kamay. Okay? I hope na lahat po ay may dalawang kamay. No? Sino po sa inyo na makapagsasabi sa pamamagitan ng pagtaas ng dalawang kamay na kayo ay may mga pagkakamali sa nakaraan? Kaya sigaw ng Darna, malapit na yan, no? Okay. So, lahat tayo ay meron pong mga pagkakamali. Okay? Sa ating mga nakaraan, but our past should not determine the possibilities of our future. Okay? If you look sa inyo pong future, sa inyong kinabukasan, ay mayroong magandang plano ang Panginoon Diyos sa atin. Oh, pangit yung ating nakaraan. Lahat naman tayo ay may mga nakaraan na hindi kanais-nais. Pero bilang mga anak ng Panginoon Diyos, bilang nananampalataya sa buhay na Diyos, ay nais ng Panginoon Diyos na maging kaaya-aya ang ating pong kinabukasan. Kaya masasabi ko na ang mga tao na tinatawag na water walkers ay mga exemption, okay, sa bagay nito. Kaya tingnan natin si Pedro, no? Si Pedro defied the odds. Okay? He was the only one disciple who was able to walk on water where other people drowned. Okay? Sa mga tubig na kung saan ang iba ay nalulunod. Pero sa umaga pong ito, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo na hindi po tayo magpo-focus kay Peter o maging sa ating Panginoon Kristo who walk on the water. Ang tangi po nating i-examinin sa umagang ito, siguro next week na yung mag-focus tayo sa pananampalataya ni Pedro, how he was able to walk on the water, defying the odds. Pero sa umagang ito ay titingnan natin yung 11 disipulo, okay, na nanindigan o nagpasya that they are going to stay in the boat. Okay? That they are going to sit there, okay, and stay on the boat. Iimbestigahan natin po ang mga bagay nito kung bakit they try to stay there sa kanilang bangka. Pero kung atin pong titingnan sa verse 24 ng chapter 14, ay ito po yung key verse na makikita natin sa pangyayari na naganap noon bago si Pedro ay umalis sa bangka at tinawag ng Panginoon Diyos na, Lord, kung ikaw nga yan, paparyanin mo ako. At siya ay nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi sa verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. So makikita natin, we just try to imagine the event that has been happening at that time, na ang bangka po nila ay tila binabayo ng malakas na alon at maaari na napupuno na ng tubig yung kanilang bangkang sinasakyan. Kaya, kung atin pong ilalagay sa ating kaisipan, na maaaring posible na si Pedro ay umalis sa bangka na kanyang sinasakyan, it is because he knows that he is safer on the sea with Jesus than staying in the boat with other disciples. Posible po, no? Okay. Na naisip ni Pedro, nakakatakot naman din sa bangkang sinasakyan namin. Ay, mas maigi pa na, Lord, paparyanin mo ako. Okay. Mas maigi na kasama mo ko at ako'y lumakab sa ibabaw ng tubig kesa simulang lumubog sa bangka na aming sinasakyan. And so the 11 disciples were sitting on the boat. Okay. And that boat was sinking. Pero bago po natin husgahan ang labing isang disipulo who decided to stay on the boat, why don't we just look into our lives right now? Objectively. Okay.
Dahil may mga pinagdaanan tayong mga panahon, stages sa buhay natin that sometimes we are sitting on something that is sinking. Ano po? May mga bagay-bagay sa buhay natin na tayo inuupuan, we just want to stay, and that the thing that we're staying on is also sinking. Bilang pong mga manampalataya sa mga matagal na sa Panginoon, alam po natin yung kung ano ang pakiramdam if you are sinking spiritually. Okay? Nawawala na yung alab natin. Nawawala na yung pag-ibig natin sa Panginoon Diyos. Nawawala na yung enthusiasm natin sa pagbabasa ng Biblia, sa pagpupuri sa Kanya. Wala na. Okay? Tila kumukupas na. Maging yung ating mga spiritual muscles na kung saan ito ang magbibigay sa atin ng lakas, ng loob para labanan ang anumang mga spiritual forces na lumalaban sa atin. Ang mga bagay na ito ay tila nanghihina. At kuminsan, we are also losing our grip on ourselves. Bakit ko sinabi yun? Dahil maaaring may mga masamang pagkakataon na nangyari sa iyong buhay. There are bad times that start to happen into your life. And that bad moments, okay, start to turn into a bad day. Okay? And that bad day starts to turn into a bad week. And then that bad week starts to turn into a bad month. And that bad month starts to take into years. Okay? So sa isang taking the life out of you. Okay. At alam din po natin na we are also losing that emotional quality of life na sinasabi sa Biblia. Where the Bible speaks that you shall be filled with love, joy, and peace. Okay. Pero we're still trying to stay and wait for a lifeguard to come and fix the situation that we are in, to the boat that we are in that is sinking. Kaya wag po nating husgahan ang 11 disipulo, okay, that find themselves sitting on something that is sinking too. Kaya ang tanong po ko po sa inyo mga kapatid, why would they just sit there? Okay. Bakit yung 12 disipulo ay nanatili doon sa kanilang bangka na sinasakyan? At si Pedro lamang ang mayroong tila lakas ng pananampalataya, okay, na umalis sa bangka na kanyang sinasakyan. Okay. Una-una, maaaring many sat on the boat because of exposure. Sabi nga, exposure. Okay. Karamihan po sa mga disipulo, mga kapatid, ay mga mangingisda. Mga batikang mangingisda. Okay? Most of them were professional fishermen. Okay? And as professional fishermen, they are used, okay, to the water. Okay? Biyasa na sila sa pangingisda. Biyasa na sila sa dagat, sa tubig. Okay? And ika nga, if they get down with the ship, okay, either they get down with the ship or get out of it and swim away. Okay. So maybe the 11 disciples were all sitting while sinking because it is all that they have been exposed. Ganon sila tinuruan. Yun ang kanilang thinking. Yun ang kanilang exposure. Okay. Kaya makikita po natin dito, mga kapatid, na if all of us are being exposed, okay, to staying in a sinking ship, then sinking ship becomes normal for us. Di ba? Doon ka na-expose eh. Okay? Kaya, tinatanggap mo na ang sitwasyon, ang circumstances ng iyong buhay na dahil, okay, ito na nakaginistan ko, dito na ako na-expose, okay, into a sinking ship, then sinking ship becomes normal. Okay? If your family is sinking right now, then it becomes normal to you. If your friends are sinking right now, or even your church,
or the people that you are working with in your workplace are sinking, then sinking becomes normal. Ito na, dito ka na na-expose sa pamamaraan ng buhay nito. Kaya, ang ating lamang inaasahan, okay, we are trying to hope that the wind does not cross in our direction. Nawa hindi tayo matalo ng malakas na hangin o alon o tag-unos sa ating mga buhay. Kaya nangyayari, kung yun ang po ang ating thinking, ay nailalagay sa ating kaisipan na tayo po ay subjected, okay, sa malalakas na alon, sa mga malalakas na hangin at tag-unos ng ating buhay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, sa umagang ito, I come to tell you this Sunday morning that the sovereign Savior, okay, ang ating dakilang manliligtas na si Jesus ay hindi namatay sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay maging subject lamang sa tag-unos ng ating buhay. I know that life happens to everyone, pero nais ko pong sabihin na kung tayo po ay matututo ng katulad ng attitude ni Peter, as water walker, we are going to overcome any difficult situations ng ating buhay. We can live above the difficult situations ng buhay po natin. Lalong-lalo na po sa panahong ito na nagtataasan ng lahat, ano ho? Okay. Pera na lang yung height ng aking misis at ng aking mga anak. Okay. Hindi sila lahi ng Nephilim. Okay. Hindi sila kalahing ni Goliath, ano ho? Okay. Kala mo, taas ko eh. Oo nga. So, okay, ang mga water walker po ay kanila pong inilalagay sa kanilang puso't kaisipan na this is not happening to me. This is happening for me. Hindi nila dinideny yung kanilang circumstances na mahirap. Ano ang sitwasyon ng ating buhay. Pero sinasabi nila that this is not happening to me, but this is happening for me. Ibig sabihin, okay, they know and believe that they serve a sovereign God, okay, the God of providence. Okay, ibig sabihin, the Lord did not prevent it from happening, then God has a plan for it. Okay. Hindi niya prevent ang bagay nito. Katulad nga sa awitin na sinulat ni Kuya Dave, okay, wala na, nakalimutan ka. Ano yan? Walang anumang bagay ang sa atin ay makakahamak. Lahat po ay sinasala ng Panginoon Diyos sa kanyang mapagpalang kamay. Even the bad things, okay, that's happening in your life, hindi prinibent ng Panginoon Diyos dahil meron siyang purpose. May lano yun siya bakit ito ay nangyari. Makikita natin to lagi, as been saying sa buhay ni Job. Di po ba? Si Job, si Satanas ay nagpakita muna sa presensya ng ating Panginoon Diyos at sinasabi niya, ay kaya ka lang naman, kaya naman naglilingkod si Job sa iyo, kaya naman nagpupuri si Job sa iyo dahil pinagpapala mo eh. Bigyan mo ako ng pagkakataon na saktan yan. Kaya may mga pagkakataon sa buhay po natin na tila may mga masasakit na sitwasyon. Okay. Yan po ay hindi prinibent ng Panginoon Diyos dahil mayroon siyang layunin, mayroon siyang plan. Kaya dapat po ang ating sinasabi sa ating mga labi, ang namumutawi po ay hindi pagrereklamo. Lord, bakit naman ito nangyari? Ginap-narip na nga. Okay. I know you're trying to be true, no? Okay? Pero hayaan po natin na hindi pagmumurmur ang lumabas sa ating mga labi, pero ang panalangin kay Lord, have your way in me. Lord, have your way through me. Have your way for me. Yan dapat ang mga salita na nabibigkas natin whenever we are going into difficult situations in our life. Okay. So, okay, marami sa atin thought that sinking was normal. Okay? Until they saw Jesus. Right? Okay. Doon sa istorya,
12 disipulo. Okay? At may nakita silang hugis ng isang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At kung mababasa nga natin, sila ay napasigaw. Anong sinigaw nila? Ha? Oh, multo! Lalong-lalo na yung mga okay. Napalundag sila sa kanilang kinaupuang bangka. May multo! May multo! Paano? How would somebody walks on water? Okay? Kaya, natakot silang lahat. Okay? Until they saw Jesus walking. So, seeing Jesus walking on water is an example of them being exposed to something that is impossible. Na-expose sila. Akala nila normal na lamang. Huwag na tayong gumawa. Okay. Hayain na mangyari kung ano ang mangyayari. Okay. Let the boat sink. Because that's normal to them. But when they saw Jesus walking on water, ito po isang halimbawa na ina-expose sila ng Panginoon Diyos into something that is impossible. Okay. Because they did not know that it is possible until someone did it. Okay? And Jesus did it to them. Okay? Kaya kung ikaw ay water walker, alam mo kung anong gagawin mo if you are exposed into something. Okay? At dalawang option lamang ang pwede po nating pagpilian when you are exposed into something. Una-una, okay, you can admire. Okay? Di po ba? They admire someone walking on water. Or, the second option is that you can be inspired. May kaibahan po yung dalawa, no? Yung una lamang, namamanga ka dahil may gumagawa ng imposible. Yung pangalawa, ibig sabihin, ikaw na ang gagawa mismo ng imposible para ikaw ay maging inspirasyon sa iba. Ano ho? Sa saan nyo pinipili ang iyong sarili? Okay. Na kayo'y mamangha lamang o kayo ang mag-inspire? Okay. So the question that you need to ask yourself bilang mananampalataya is that, why is God allowing me to be exposed to something that is impossible? Okay. Why? Okay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Tayo bilang maliit na kapulungan, we are a small church, okay, compared to a big church in the city. Okay? And we know as we try to pay the mortgage of this house and lot for 5 million, that's a big money. Okay? We need to raise 75,000 monthly, and that's a big money. Okay? Right? And for me as a pastor, that seems to be impossible. And yet for about 2 years, God has been very faithful in fulfilling the promise. Okay. So 3 more years to go. Okay. We are not in a boat that is sinking. Okay. We as a church of JFBC, we decided to walk on water. And we are walking on water. Okay. Right now. Okay. Kaya lamang po, kuminsan, napapatingin tayo saan? Sa lakas ng alon at nararamdaman natin ang lamig ng hangin. Okay? Na tila parang magpapalubog sa atin. Okay? Sa ating pong paglakad sa tubig na ito. Okay? Pero let's continue to look upon the Lord. Okay? Let's continue not just to be admired, but to be an inspiration. Okay? So, asking the question, why is God allowing me to be exposed to something that is impossible? Okay? Because God is not exposing you to certain things so that He can teach you, He can teach me and you what is possible. It might be impossible in your mind, okay, but it can be possible. Okay? Hindi niya pinapakita mga bagay nito to show us na things that we cannot have. Pero pinapakita niya ang mga imposibleng ito so that He can show us things that we can have. Right? So as we step out of the boat, okay, we step into the water. We experience
how it is to walk on water. We experience the mechanism of our faith in God. We know that we are defying the odds of gravity. Okay? Na pag subukan mo kaya, maligo ka sa dagat, okay, na walang salbabida, ikaw ay lulubog. Okay? So God is exposing us to things that with the intention to ignite the appetite for more. Okay? Ang intensyon ng Panginoon Diyos, bakit ina-expose ka to things that seems to be impossible is because He wants you to ignite that appetite for more. More of you, Lord. More of your Spirit. More of your work in my life. Okay. Yes, I'm facing with giants. I'm facing with difficulties. I'm facing all of these problems. Okay. Pero dahil, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito pinapakita mo sa akin, ay ibig sabihin, maaring imposible, pero para sa iyo ay posible. And so I want to partner with you. Okay. Katulad ng sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, paparyanin mo ako. I want to experience that also. Right? Okay. Experience is the best teacher. Right? Tama po ba? As I've said last Friday sa ating prayer meeting, bakit may lakas, bakit may confidence si David na labanan si higanting Goliath? Okay. Anong sabi niya kay King Saul? Sinabi ni David kay King Saul yung kanyang karanasan. Okay? Na habang binabantayan niya ang tupa ng kanyang tatay, ay mayroong may oso at leon na nais lapain ng kanyang mga alaga. Okay? Mayroon bang crowd doon? Okay? Mayroon bang CCTV doon para makita yung ginagawa ni David? Tama? Wala. Kaya kung ako si David, ito personal, no? Kung ako si David at nakakita ako ng leon, okay, at nakakita ako ng oso na nilalapa ang ilang pirasong tupa na meron ako, ako'y tatakbo na. Okay. Ay, hayain na, yung kainin ninyo. Ay, ako'y kakaripas na ng takbo. Okay. Pero hindi inayaan ni David. Walang tao doon na tumitingin sa kanya. Wala siyang audience. Pero dahil si David ay tapat sa pinapagawa sa kanya, no matter how small it is, he did it faithfully. Okay? Kaya may confidence si David dahil nung labanan niya, sinungalingal niya ang oso at leon. Okay? Nakanganga na para lapain ang kanyang mga tupa, ay kinuha pa rin niya sa bibig para sagipin ang kanyang mga tupa. Kaya may confidence siya. At anong sabi niya kay Haring Saulo? Kung paano ako iningatan ng Panginoon Diyos sa leon at osong ito, ay gayon din ililigtas ako ng Panginoon Diyos sa higanting dito linere. Di ba? Hindi siya tuli. Okay. Ayos ba? Okay. Kaya, if you do not know what to do with the exposure, with the things that God is trying for you to see, even though how impossible it is, you are going to end up being jealous with something God wants to use. Right? Lalong-lalo na sa ating pong social media. Ano ho? Okay? Pag ikaw ay nag-i-scroll, maghapon ka na nag-i-scroll, okay, ang espiritu po ng social media ay nagdadala ng espiritu ng comparison. Ano? Okay? Pag nakikita mo yung mga kabatch mo, mga classmate mo, aba, kagagara ng tahanan, kagagara ng damit, ay may signature ni Pacquiao, ay, mga signature dress, okay, aba, okay, ikaw ay magse-self-pity na ano, kung hindi ka naman ikaw ay magse-self-pity, hindi ka maawa sa iyong sarili, ay maiinis ka. Okay. Naroon na ang espiritu ng pagkainggit. Okay. Makikita mo yung, lalong-lalo na yung iyong kinaiinisang classmate, ay ba, kakapal ng make-up, 3 inches. Ay sinukat ko eh.
At kung ano-ano ang nakikita ninyo. Marami tayo sa mga panahon ito na expose sa maraming bagay. Ano ho? At kung hindi po tayo maingat, ang espiritu po ng pagkainggit ang siyang lalamon sa ating mga kaisipan. Jealous means, I don't want this to happen to you. Di po ba? Lalong-lalo na pag may pag-unlad sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, sa iyong mga kakilala, naangat sa buhay, ay tila po may kurot ano ho? Di ba? May kurot. Kaya ikaw ay hahayaan mo na magsuot ng damit ng kapitbahay mo na nakasampay at selfie ng OTDD ba yun? Ano? Okay. Tapos pupunta ka sa malaking parking area, okay, titingin ka doon ng mga sasakyan na magagara, okay, ay, di na ako tatapat. Ay, hindi naman iyo. Okay. Karamihan po na nakikita natin sa social media, hindi totoo. Hindi yun totoo. Huwag niyong kainggitan. Kaya ikay pupunta sa restaurant, ay makikisiyar lang, pwede guard makikisiyar. Okay. Pero ikay uupo doon sa mga pinagkainan ng mga mayayaman, kita ninyo nakapamiesta ako sa Barrio Pesta. Ay bakit ko alam, ginagawa ko? Hindi. Okay. Kaya ang jealous means, I don't want this to happen to you. Nainggit ka. Nainis ka, di ba? Okay. Pag nauungusan ka ng kapwa mo, yun ang tila na ilalagay sa iyong puso't kaisipan. Okay. Pero kung ikaw ay healthy believer, tingnan niyo po ang katabi ninyo. Are you a healthy believer? Okay. Hindi po dahil mataba, ano ho? Okay. Ang ibig po sabihin ng healthy believer, ang isang healthy believer will say, ano man na nakikita niya sa social media, o napapansin niya sa kanyang kapwa, I want this to happen to you, and I will celebrate if it happens to you. Kung ikay pinagpapala ng Panginoon Diyos, I'm going to celebrate with you. I'm going to champion with you. Kaya magpa-burger ka naman, Ma'am Leka. Se-celebrate nga Kala mo, ligtas ka, ha? Sa Tuesday ngayon, sa Tuesday ka. Hindi po ba? Kung ikaw ay malusog ang iyong pananampalataya sa Panginoon, okay? Ay, isa-celebrate mo, you're going to rejoice for those who rejoice. Right? Kahit na, may mga kapatid ka na, may sasakyan na siya, kagara ng sasakyan niya. Hindi nasayad ang gulong sa lupa. Kagaling. Kagaling, ano? Kagaling no. Ano kaya yung sasakyan mo? Yung walis tambo ng witch? Ibig sabihin, I am not after what God has for you. Because I'm going to pursue what God has for me. Sa takbuhin ito ay meron tayong kanya-kanyang lane. Pag tiningnan mo yung iyong katabi, ay bakit ang lane mo hindi carpet? Sa akin, bako-bako. Ay magpalit tayo. Ay hindi po ganoon. May kanya-kanya po tayong takbuhin sa buhay nito. Okay? What is for you, and what God has for me is for me. Let us not compare lanes. Kung pinagpapala ang kapatid mo, kung pinagpapala ang kamag-anak mo, ang iyong kahangga, kayo mag-celebrate. Kumato ka sa kapitbahay mo, magpapansit ka naman. Kagara ng mga sasakyan mo.
Di ba? Kasi kaingitan mo, di ba? Uy, ang bago sa sakyan mo ha. Kailan ka ba magpapapansit? So we need to manage our exposure right. Okay? The things that God is exposing us to certain things. Let's manage it right. Okay? Listen here, we shouldn't be exposed to certain things to feel bad about ourselves, but to feel good about ourselves. Okay? If God is blessing that person, then so be it. Okay, I'm happy for you, brother. I'm happy for you, sister. Sana mo. Wag po tayong maging pretentious, ano? Diba? Mapagkunwari ko minsan. Uy, kapatid, I'm happy for you. Sana makano ko mo. Bakit ko alam? Nagiging totoo lang ho ako. Tao ako, hindi ako Diyos. Kala nyo santo ko. Okay, mag-alay kayo sa akin. Ay, praise the Lord. Yan po, exposure. Mag-offering na tayo ulit. Pangalawa, energy. Matatapos na po. Saglit na lang. Alas 9 pa lang naman. Mali. Mag-alas 10 na pala. Okay, energy. Okay? There are certain things we don't do because we don't have the energy. I'm 56 years old. Okay. As I've said, yung dating ginagawa ko sa isang araw, isang week na ngayon. Okay? Bukas mag-aaral na ako na ituturo ko sa Sunday. Isang week ang pag-aaral. Okay. Wala nang energy. Ubus na. Okay? Alam niyo po, if we are not aware, okay, the enemy's tactics is that he loves to wear us down and take us down. Okay? Gusto ng kaaway na tayo mapagod, na tayo ma-burn out, okay? Na tayo ay laging nakaka-feel na, kakapagod ang buhay, ang daming pagsubok, ang daming problema, ang daming iniisip, kahit tulog ka na, tumatakbo pa rin ang utak mo. Di ba? Okay. You're trying to freak out. Okay. If you're tired, you rest. Don't quit. Kung ikaw'y pagod, mag-rest ka, pero huwag kang mag-quit. Yung iba sa atin, pagod na ka, pastor, ayoko na maging Christian. Huh? Lalo kang pupulutin sa kangkungan pag gano'n ang iyong desisyon. Okay. Some of us are burned out because we are trying to do it on our own strength. Okay. Ginagawa natin sa sarili nating lakas. Okay. We need to know who is the source of our strength. Okay. I may not be doing the things that I've been doing 10 years ago, 20 years ago, but I'm still doing it. Okay. In the best of my ability. At dapat gayon din po ang ating pananaw. Okay. Maaring wala na ang dati mong lakas. Okay. Pero ang sabi sa Biblia, those that wait upon the Lord shall renew their strength. Pag sinabi pong wait ay tila parang, wait lang. Hindi po. Okay. Waiting is an active part that you are really taking the time, okay, to look upon the Lord, okay, to search the Scripture, to study His Word, to worship Him, and let the Lord gives you that spiritual strength that you needed, okay, in times like this. The third factor na maaring the disciples stayed on the boat is they are filled with excuses. Okay? O sa iba, sa lingwahe natin, marami tayong alibay. Ano ho? Okay. Uy, kapatid, sumama ka naman sa outreach. Ay, maglalaba pa ako, pastor. Dami kong labahan. Okay. Kapatid, mag-pray ka naman. Bukas na yung tal. Utal po ako kasi, pastor eh. Okay. Marami tayong excuses. Okay? Dahil bata pa lamang, tayo ay natuto na. We learn to hear more of the words that you cannot do that. You cannot do that because
too young. You cannot do that dahil mahirap ka. You cannot do that dahil hindi mo kaya. Hindi po ba? Kuminsan ganyan tayo sa ating mga anak. No, 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 no. Don't do that. Right? Kaya yung confidence ng ating mga bata ay tila nai-impede. Okay? If we learn this kind of helplessness, okay, if we learn it, then we can also unlearn it. Ano po? Okay. Sa mentalidad na naipukol natin o naibigay natin sa kaisipan ng mga bata, okay, ito'y kanilang natutunan, then kinakailangan na nila for them to unlearn it also. Okay? Brothers and sisters, we need to shift from victim mentality to victor mentality. Okay? Yung ating mentalidad, okay, na tayo'y biktima. Diba? Yun na kuminsan ang pumapatay sa ating pananampalataya. Okay? Na tinitingnan mo, mahirap lang po kami. Kaya hindi ko po kakayanin. Ang tatay ko po ay ganere. Kaya hindi ko po magagawa. Hindi po kasi ako nakapag-aral. Kaya ganito po. Ikaw ay may ganun kang kaisipan. That victim mentality, we need to shift it to a victor mentality. We need to refuse to be limited by the limitations of others. Kaya bilang pagtatapos po, okay, nais ko pong ilagay ito sa inyong mga kaisipan. Ito po yung mga tatlong contributing factors or reason maybe why the disciples stayed on the boat, on their sinking boat. Okay. At ito yung mga tila result na lamang why they stayed. Pero the very reason o yung pinaka-ugat ng lahat ng ito na aking sinabi is that, okay, it might be because of apathy. Sabihin nyo nga, apathy. Hindi tatlo eh. Okay. Apathy. Apathy is the womb that gives birth to excuses. Marami kang alibi. Okay? If there are those walking on water, but if you have apathy, you would decide to sit on a sinking boat. Because apathy is the absence of initiative. Hindi ka nag-initiate. Antay ka lang na antay. It is the absence of enthusiasm. Okay? Wala kang gana. Okay? It is the absence of excitement. Ito po yung ang apathy po ay tila nagsasabi sa iyong sarili, people, that you won't do something of your sinking situation. Wala kang pakialam. Kahit ikaw ay ang bangka na iyong sinasakyan ay tila lumulubog. At kung titignan po natin in a biblical terms, itong aking sinasabi, sa Ephesians 6 ay may sinabi dito na mga principalities or strongholds that is needed to be overthrown. Makikita po natin kung ano yung tila trending, okay, sa isang people group, sa isang pamilya, o sa isang lugar, sa isang nasyon, o sa isang syudad. Ano yung tila na prevailing spirit. Okay. And right now, I believe that, okay, for some of us, okay, tila nalulugmok tayo sa ganitong problema ng apathy. These spiritual principalities na tila lumulukob sa ating mga kaisipan, sa ating pagkatao, na we don't want to be concerned. We don't want to have the burden. Kaya, para ilagay na lang sa iyong kaisipan na wag na lang makailam. Wag na lang gumawa. Okay. Manatili na lang sa iyong pagkakaupo, sa iyong komportableng silya sa pagkakaupo mo. Pero I believe God is trying to shake us. Right? Ini-expose tayo ng Panginoon Diyos sa mga imposibleng bagay para masabi natin sa ating sarili,
kung kaya niya yun, kaya ko rin yun sa pamamagitan ng pagsama ng Panginoon Diyos sa akin. Kaya ang sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw nga riyan, paparyanin mo. And God is inviting us, okay, to get rid of the apathetic attitudes in our hearts and in our minds. Okay? Na merong plano, na magandang plano, kaaya-ayang plano na maaaring hindi mo naiisip, okay, you cannot yet conceive in your mind, okay, pero may magandang plano ang Panginoon Diyos sa iyo. At pag ito'y niyakap mo, it's going to bless even your children. It's going to bless even your family. It's going to bless even your loved ones. And so God is inviting you, okay, to the impossibilities. Okay? Because for God, nothing is impossible. Kaya, if you're that person, we're going to worship God, okay, and I just want you to stand before right now. We're going to partake of magkakaroon tayo ng communion this very morning, okay, partaking of the bread and the juice. Ang ating pong gagawin sa pagpiraso ng pagkain ng wafer at ng juice na ito, pag-inom ng juice ay hindi po ito ritual, ano ho? Pero sabi ng Lord, do this in remembrance of me. Gawin natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. At ano ang ating alalahanin? Mga kapatid, na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, ang inaalala po natin every time we come, partake of the bread and the juice, inaalala po natin ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na siya'y napako doon, namatay, nabayubay para sa ating kaligtasan. Para sa mga mali nating nakaraan. Para sa mga maling desisyon natin. Para doon sa attitude o principalities na tila nalulukuban ka ng apathetic feelings in your life right now. So, if you know, kung alam mo na nais mong baguhin at takbo ng iyong buhay sa mga pagkakataong ito, okay, I'm asking you to come forward, partake of the wafer and the juice. Gagawin lamang po natin itong maayos. Yung mga nanditong row, pila lang kayo dito sa gilid na ito. Okay, if you're going to partake of the bread and the juice. At gayon din po, dito naman kay Sir Dennis, Ma'am Zoila, pila po dito. Okay, para ang exit ninyo ay sa gitna. Ano ho? Para hindi tayo magpalit-palit ng mukha, ika nga. Kaya tayo po ay dumulog sa ating Panginoon Diyos. We'll worship, we'll pray, and then if you're ready to partake of the wafer and the juice, just go ahead. Found in your name, the power to save, with only Sabay-sabay po nating whisper kakainin at Jesus our hope and strength. You made a way. You made a way, unlocked His chains. Here in your presence, strongholds break, freed by the love you gave. We give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give you the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. Tear on the tree, merciful King, broken and chained for all to see. The Father laid down His Son. From darkness to light, death's lost to light. Heaven and earth will join and sing. Jesus has overcome. We give you the highest. Lord, worship Him right now. You deserve it all. You deserve it all. You deserve it all. We give you the highest.
the scripture, the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you drink this bread and whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Kaya mga kapatid, as we come to Him, as I've said, hindi po ito ritual. Ito'y ginagawa natin bilang pagpaalala sa kaligtasan ng Panginoon Diyos. Pero sa pag-ating pong pagkain ng wafer at pag-inom ng juice, tayo po'y nakikipag-covenant. Ang ibig po sabihin nun, nakikipagtipan ka sa Panginoon. Hindi ka nakikipagtipan sa JFBC, sa church na ito. Ikaw po'y gumagawa ng iyong sariling tipan sa Panginoon Diyos. Ibig po sabihin, ikaw ay nangangako sa Kanya. Nangangako na ang mga bagay na tila hindi ka nais-nais sa iyong buhay, lalo na ang mga kasalanan, ay dapat po nating talikdan dahil si Jesucristo po, ang kamatayan ni Jesucristo, ang siyang naging kabayaran para sa mga kasalanan ito. Kaya we are making a covenant with God. You are making a covenant with God. Na talikdan ang mga bagay na ito at ikaw ay patuloy na sumunod at lumakad sa Kanya. Kaya I want you to eat right now the wafer and drink the juice. Hallelujah. Oh, we give you praise. Palapakan natin ang Panginoon Diyos sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Let's continue to worship Him. Let's sing the song, "Give You the Highest Praise." We give You the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give You the highest praise. You deserve it all. You deserve it all. We give You. We give You the highest Oh, worship Him. praise. We give You thanks. You deserve it all. We give You our worship. You deserve it all. We give You the highest You praise. the highest praise. You deserve it all. You deserve
tinataas naming awitin sa iyo, ang sinisigaw ng aming mga puso sa umagang ito, Panginoon. That there will be greater things ahead of us, Panginoon. Ikaw ay merong maganda at kaaya-ayang plano, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya patuloy kami, Lord, nagsusumamo, patuloy kami nagpapasailalim sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Lord, hindi namin ito kakayanin kung ikaw ay wala. Kaya Lord, I pray that you're going to speak into the hearts and into the minds of each one, Panginoon. That we cannot live this life here on earth without you, O God, Lord. Dahil sa iyo lamang ang katagumpayan, sa iyo lamang, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, nakahangang mga gawa, and we want to partner with you, Panginoon. Nais namin ilagay ang aming sarili, Panginoon, sa iyong paanyaya, na kami at paparyanin mo, Panginoon, sa iyo. Lord, lumalapit kami, Panginoon, sa iyo sa umagang ito, Panginoon. And we ask you, Father, that you would just continue to reveal, Lord, the greater works, Lord, and the greater promises that you have in each and every one of us. We give you praise, we give you thanks. In this we pray in Jesus' name, and everybody says, Amen, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Salamat sa mga nanalangin. So maybe in 2 weeks' time, we will be going to Germany to work there. Kaya let's give thanks to the Lord for what the Lord is doing. God is opening more doors for each one of you. Come on, as we get out, let's worship the Lord.